Securing another 3-star ang Zeus Esports dito. Makakabawi sila sa 3-star attack ng Crewe Esports. Grabe. Tuntua si Yata. What a beautiful attack from Yata. Ayun, Teka lang, nilo ko. Grabe ka, sir. Grabe ka mag-flex. Matrix. Ang galing mo. Si Wolverine. Okay, cellphone din ang gamit niya. Nangaasar din, guys. Ang magkalaban dito sa ating next match ay Crewe Esports versus Zeus Esports. So, ang players dito ng Crewe Esports ay si Logan, si Ricky, si Flaming Dragon, si Drov, si Mike Storm, and sa Zeus Esports naman ay si Gako, si Stars, si Ryuta, si Yata, and si Kazuma. Good luck both teams. Ito ay Pokshas Cup lower bracket match. So, ang matatalo dito ay magpapaalam na sa tournament ng Pokshas Cup. And yung mananalo ay makakalaban naman ng Sword Assassin dito sa next bracket. So, ayan, good luck. So, waiting dito ang GSWFY sa upper bracket. At sa palagay ko ay twice to beat sila dito. Anong bansa yan sila? Ang Crewe Esport ay from USA. And ang Zeus Esport, yung may-ari ay from Kuwait. Pero ang players nila ay Japanese. Former Queen Walkers / Na'Vi. Okay, ito na. Si Ryuta. First attacker ng Zeus Esport. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem spells. Good luck. Si BK ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball, Frosty, Magic Mirror Action Figure kay Queen, Rage Gem, Life Gem naman kay Warden, and Fireheart Stun Blaster kay Dragon Duke. So, defender dito si Ricky. Okay, nag-start siya dito ng Sneaky Goblin. And 2 Giants, multiple throwers. Okay. And ito na yung Warden. Town Hall Park ang entry dito ni Ryuta. Sa pagkakaalala ko, yung huling laban nila na piso siya eh. Diba? Yung huling stream natin sa Zeus Esport na piso. Okay, gumamit siya dito ng Quake Spell sa may bandang gitna. So, ina-expect niyang umabot yung log gun. Partial CC pool, Headhunters yung lumabas dito. Hindi, full. Oo nga, partial CC pool. Ito na yung dalawang Ice Golems. Okay, si King and Queen magkasama sa may right side. So malamang si Dragon Duke ay sa left side. Naalala nyo, medyo talaga nag-underperform ang Zeus Esport recently. Tignan natin kung makakabawi sila ngayong laban dito sa Crewe Esport. Medyo nahihirapan talaga silang tum-restar ang Zeus Esport. Okay, nag-pop na siya dito ng Spiky Ball kay King. And si Dragon Duke nasa may left side na. Nag-invest din siya ng Overgrowth spell sa may left side Fire Splitter. Nag-split dito yung kanyang throwers. Nag-pop na siya ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Si Queen dito ay low health na. Nag-pop na rin ng Magic Mirror Action Figure. May mga spell support pa siya dito. Revive spell meron pa. Ang dami niya pang throwers dito sa gitna. Gumamit siya ng Invi dito sa Queen with Unicorn. And then activated na yung Phoenix kay Dragon Duke sa may left side. Okay. May chance pa to. May chance to, guys. Marami siyang throwers kasi dito and healthy pa yung mga healers niya. Boy pa yung Archer Queen, may Unicorn, and meron pa siyang revive spell dito. Ganda ng value ng Queen dito sa may right side. May snipe pa ata yung multi-IT. Tutulungan na ata ng throwers. Kaya lang di pa nakuha yung defending Queen. And okay, good thing nakuha dun yung multi-IT. Gumamit siya ng revenge. Gumamit siya ng revive spell kay Dragon Duke sa may left side. Plenty of time remaining pa to para kay Ryuta. At meron pa siyang isang totem spell. Wasak ata to, guys. 50 seconds. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin pan-distract dito sa Monolith. And almost back to full health yung kanyang Dragon Duke dito. Kaya lang hindi nag-activate yung Rage. Ayan na. May booger kasi sa likod eh. May booger na katabi. Okay, may snipe na dito yung Monolith. 32 seconds remaining. Wasak. Wow, beautiful start para sa Zeus Esport dito. Sa wakas. Mukhang maganda-ganda ang start ng Zeus Esport dito. Nice hit from Ryuta using Mass Throwers and Mass Totem spells. Di nakadepensa dito si Ricky. Nice. Nice hit, sir. Okay, si Mike Storm. Si Mike Storm ang next attacker ang first attacker dito ng Crewe Esport. Good luck. Meron siya ditong Super Bowlers. Ooh, nice. Hindi nagpapalit ng base dito ang Zeus Esport Sobrang tagal na nitong base ni Ryuta. Pero yun nga, kasi as long as nakaka-defend, hindi nila papalitan yan. Okay.
Si Warden dito ay naka-Rage Gem Eternal Tomb. Si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster. And yun, Super Bowlers yung dala niya dito. Good luck para kay Mike Storm. Masira ulo talaga kayo. Tignan nyo. Masira dyan kayo magaling eh. Naka-cellphone ba? Naka-cellphone? Hindi ko nakita. Pero sige, good luck kay Mike Storm. Okay, nag-decide siyang di na kunin dito yung Town Hall kasi nga, Super Bowlers to. Kailangan talaga 2 minutes, mag-deploy ka na. Okay, ito na yung kanyang mga Super Bowlers. Siege Barracks ang gamit niyang siege machine dito sa may left side para mag-counter funnel. Ito na, ang mga Super Bowlers with Coco Balloon, Ice Golem, Skeleton Spell pang distract, Jump Spell para magkaroon ng access sa gitna. Okay, nag-activate na dito yung Rage Spell Tower. Nag-pop na rin siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Nice, may snipe dito ng grabe, ang sakit ng bouncing balls ng Super Bowlers dito. Naubos agad yung mga dito, mga first layer ng defenses. Okay, overgrowth spell sa may right side, yung kalahati ng Rage Spell compartment. Nirarat siya ng bulol. Niraratrat siya ng dalawang Fire Speeders dito. Meron pa siyang dalawang Invi, 1 free spell, 1 totem spell. Meron pa siyang Queen's ability. Ginamit niya na yung Magic Mirror Action Figure. Si Queen ay meron pang Spiky Ball. Okay, Boogers ang kumukuha ng Town Hall. Nice. Si Dragon Duke ay nasa may right side. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Gumamit na siya ng Earthquake Boot, Spiky Ball. And then nagpop siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Teka lang, masakit pa yung mga natitirang defenses dito sa base ni Ryuta. Last Invi spell ginamit niya kay Dragon Duke. Makiklear ba ni Dragon Duke to? Kaya lang may air defense dito at possible mategi. Dalawang air defenses yung natitira dito na threat sa kanyang Dragon Duke. At naubos na lahat ng Super Bowlers niya dito. Si Queen and Warden na lang matitira at mukhang makakadepensa ang base ni Ryuta. Nice try lang para kay Mike Storm. Hindi niya makukuha to. Ang sakit ng defenses dito. Ricochet ka ng multigear and meron dalawang... Teka lang. Baka may chance ah. Yung BK kasi dito sobrang kunat eh. Ayan na yung BK. Wapak! Uy, may headhunter na kalusot! Nice! Uy, may chance pa! Warden na lang ang natitira dito with minions and Warden Apprentice. 1 healer, 9 seconds remaining. Time? Hindi eh. Sablay din to. Hindi kayang i-sustain ng Warden yung multigear eh. Hindi rin kaya i-sustain ng Warden yung multigear. Nice try lang para kay Mike Storm. Sayang, muntikan na. Nice defense pa rin para kay Ryuta. CCTV yata yung gamit na camera. Okay, si Gaku ang second attacker dito ng Zeus Esport. Good luck. Meron siya ditong... Ano to? Thrower Smash. Warden Walk Thrower Smash. Okay, si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Action Figure Magic Mirror kay Queen. Si Warden ay Rage Gem, Life Gem. And then si Dragon Duke ay Fireheart Stun Blaster. Okay, ito yung kanyang Flame Cleaner. Katabi ni Warden. So malamang ina-expect niya kunin muna dito hanggang Expo and Scatter Shot sa kanyang Warden Walk. Okay. Ito na yung Rage Spell. Masakit kasi yung papasok ko ng Warden dito. Merong Scatter Shot, Ricochet ka na ng Expo. Maganda yung value ng flinger dito basta makuha yung X-Bow. Okay. Nice. Okay, good start para kay Gaku. Pwede na ata siyang mag-pull dito ng Warden niya. Kukunin niya pa ba yung X-Bow? Hindi na. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Boy pa rin yung 2 furnaces sa may bandang taas. Okay. Yung cute ng BK ang liit. Okay, merong isang headhunter doon na para tutulong. Uy, partial CC pool, multiple archers. Mukhang lava hound ang laman nito. Lava hound furnace ata laman nito, sir. Hindi. Ice golems and mass headhunters. Uy, may headhunters! Si Tatang! Binabalatan ng 3 headhunters! Uy! Beautiful inbi kay Gaku. Kaya lang, buhay pa rin yung 2 headhunters. Babalik. Ayun yung 2 headhunters. Ito na yung 2 headhunters. Tatagos yung isa. Naiwan yung isa. Yun lang. Pero sige, meron revive spell dito si Gaku. Tignan natin kung gagamitin niya sa Grand Warden. Okay, namatay si Grand Warden dito. May nakalusot na headhunter. Si
Dragon Duke ay nandito na sa may left side and then King and Queen sa may right side naman. Okay. Meron pa siyang revive spell. Ino-hold niya lang muna siguro. Okay yan, ginamit niya na rin kay Warden. So para magkaroon ng reach and life aura yung kanyang mga throwers. Nag-pop na siya dito ng Earthquake with Spikeable kay King. Nag-activate na rin yung Phoenix. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Binabanatan ng Revenge Tower yung Warden niya dito at nategi na naman. Aray ko! Parang yun nangyari kanina. Ginamitan ng revive spell yung Warden tapos tinarget ulit ng defenses. Makakadepensa dito yung base ni Mike Storm. May mga throwers pa kaya lang isa na lang yung healer dito. And wala na siyang extra. Wala na, namatay na yung kanyang Archer Queen sa may right side. Nice try lang. 18 seconds remaining. Nice try lang para kay Gaku. Nice defense naman para kay ano tawag ito? Kay Storm. Empty langs. Hindi nakapag lala mo, Boss Charlie Mac. Isa tayo sa mga siraulo talaga mag-comment kaya talagang never na ibabalik yun. Ay, naka-cellphone si Tropa. Good luck. Si Tropa, next attacker dito si Ricky. Naka-cellphone siya. Okay, good luck. Meron siya ditong Zap Thrower Smash. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden, Rage Gem, Life Gem, and then si Dragon Duke ay Fireheart and Stun Blaster. Good luck. So mag-start siya dito ng Warden Walk. Tignan natin, zoom out natin. Okay. Zap Quake sa Bomb Hive and Multi-IT. Nice. Good start para kay Ricky. Saan kaya siya mag-e-entry? Baka sa kanan. Kasi nandito yung Town Hall part. Uy, medyo nasasaktan yung Warden. Hindi, okay. Goods lang siya. Goods pa siya. Mag-change language para mang-powered. Dami kasi sira ulo eh. Guilty tayo mga Pinoys eh. Kalma. Tignan natin. Malamang sa right side ang pasok net. Ay, hindi. Nag-wall break siya dito sa kaliwa. Uy, grabe. Hindi siya sa may right side mag-e-entry. Dito siya sa may kaliwa instead. Log launcher yung gamit ng Siege Machine. Skeleton spell pang distract sa multiple Tesla and defending heroes. Okay. Lava Hound Furnace. Yun naman ang CC dito ni Kazuma. Si Kazumang malamang nakadapa na naman mamaya. Okay. Lava pop. Nade-delay yung kanyang throwers dito. Ito na si Dragon Duke sa may bandang taas. Kompleto ba yung kanyang hero abilities dito ah? Tornado Trap activated sa may part ng Dragon Duke. Saan galing yung Rage Spell doon? Baka bigay ng death ng Super Valkyrie ata. Multiple Rocket Balloon sa may right side and then nag-invest siya dito ng free spell? Teka lang, para saan? Ini-expect ata ni Ricky ditong maabot yung Monolith dahil wow! Ganda nun, sir! Ganda nun ah! Multiple rocket balloons, na-snipe niya dun yung multi-IT saka Monolith, nag-invest lang siya ng free spell and totem spell. Wow, ganda nun, sir. Kaya lang, naubos na rito yung mga throwers niya ata. Si Dragon Duke, boy pa naman, nakikipaglaban kay Guardian. Meron na lang siyang isang in-dispel dito, namatay na rin yung kanyang Teka lang, sino to? Namatay pala yung Warden niya, Archer Queen na lang yun nandito and throwers. Dragon Duke, boy pa sa may taas. Magre-regenerate pa yung Dragon Duke niya dito. Teka lang, 30 seconds remaining. Last invi ginamit niya na sa throwers and Queen, mababasag na yung wall dito. At meron pang mga healers kasi dito eh. Teka, may chance pa to. Na-snipe pa dito yung Ricochet Cannon. Ang tanong, enough ba yung oras? Hindi nag-activate yung rage ng Dragon Duke niya dito sa may right side kasi may mga booger. Okay, tinamaan pa ng Seeking Air Mine. 12 seconds remaining. Mukhang wasak. Wasak ang base dito ni Kazuma. Wow, grabe ka naman, sir. Beautiful attack from Ricky. Using Zap Thrower Smash. Galing. Galing. Ganda ng laban, sir. As of the moment, nako, lamang pa dito ang Crewe Esport in terms of percentage. Pare silang merong 3-star attacks. Pero lamang ang Crewe Esport dito ng 2.2. Ganda nun ah. Sir, Paltat Gaming po pasigaw. Sabi ni DF AJ. Paltat Gaming, shoutout sa'yo, bossing.
Okay, si Kazuma. Ooh! Eto si Kazuma at meron siyang dalang hindi fireball. Super Witch. Queen and Warden Walk with Super Witch. Okay, gumamit siya dito ng Invis spell para ma-redirect yung kanyang Archer Queen. Totem spell invested. Queen and Warden Walk with Super Witches. Okay, recall out. Nice. And eto na yung kanyang mga Super Witches, 4 na piraso. Eto na, ang mga big boys. Zinmi Big says boy. na nerf ata buhok ni Kazumaya. Oo nga no, nagpalit pala ng kulay. Ayaw na ng ano. Ayaw na ng may ibang kulay yung buhok. Okay. Okay ba ang baon? Ayaw mag-fireball ni Kazuma ngayon. Super Witches ang pick niya. Si MP ay naka-meteor staff with metal pants. Si Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden Eternal Tomb Rage Gem, and then si Dragon Duke ay Fireheart Stand Blaster. Zoom out natin. Kasi baka may ginagawa siya sa ibang parte ng base. Nag-drop siya dito ng mga multiple archers sa mga free buildings. Medyo mabagal lang talaga itong mga Super Witches eh. Okay, binaba natin ang Revenge Tower. Okay, nag-invest siya dito ng Totem Spell. Ice Golem. Another Totem Spell. Okay, na-burn lahat ng Totem Spells niya dito sa entrance. Pero sino magki-clear nito? Dito talaga siya dadaan. So dito niya planong dumaan talaga. Wala siyang jump spell dito Wala rin siyang Heroic Torch. Anong plano sa Town Hall? Okay, Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Ayun, problem solved. So ma-open up yung mga walls dito. Maya-mayang konti. Kaya lang yung oras dito unti-unti nang nauubos para kay Kazuma. Hindi pa siya nagdadrop dito ng mga ibang heroes niya. Meron pa siyang MP and Dragon Duke dito. Slowly but surely ang approach ni Kazuma dito. Okay, ito na si MP sa may left side. Ganda ng pasok, sakto sa gitna. Perfect timing para dun sa kanyang Log Launcher. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb and Rage Spell sa mga Super Witches. And then Overgrowth Spell sa may Bomb Hive. Yung MP dito, maganda yung value sa may bandang taas. And ito na yung kanyang Dragon Duke sa may right side. Mukhang magpapop na siya dito ng Stun Blaster. Hindi. Gumamit siya ng Invis Spell instead. Meron pa siyang dalawang Invis dito. Gagamitin niya pa ba? Okay, another Invi. Ginamit niya kay Dragon Duke. Nakuha na dito yung Town Hall Park. Buhay pa dito yung 3 pirasong Super Witches. Nagpop na rin siya dito ng Metal Pants kay MP. Ito na yung Dragon Duke. Nagpop na rin ng Stun Blaster dito sa Monolith. Last Invis Spell ginamit niya kay MP. Si Dragon Duke ay binabanata ng Monolith dito. Yung Queen nagpop na rin ng action figure Magic Mirror. Kaya distracted sa Skeletons. Teka lang. Nag-activate na yung Phoenix dito ng Dragon Duke. May snipe naman ng Archer Queen dito yung Monolith. Kaya lang yung oras dito. Problema ni Kazuma. 10 seconds remaining. Aray ko. Mukhang kakapusin siya ng oras dito. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang. Time failed lang para kay Kazuma. Ganda sana nung attack niya, no? Drav. Si Drav ang next attacker dito. Good luck. Si Drav ng Crewe Esport. Okay, meron siya ditong Zap Thrower Smash. Zinmi says payag kaya sa'yo nagtagal sa iba kinasal. Aray ko. Okay. Fireheart Stand Blaster ang gamit niya kay Dragon Duke with Angry Jelly. Magic Mirror action figure kay Queen and Rage Gem Life Gem. Okay. Gumamit siya ng Zap dito sa may Fire Spitter Scattershot and Rage Spell Tower. Si Royal Champion ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Okay, nag-pop na siya dito ng ability. Okay. Skeleton Spell, pang distract. Dito siya mag-e-entry. Okay, nice. Ganda nun Ang ganda ng normal wall breaker. Para pumasok yung super wall breaker. Nice. Small detail pero effective. Lava Hound and Furnace yun naman ang sisi ni Yata. Ito na yung kanyang mga mass throwers. Ganda ng pagkaka-funnel niya dito. Malinis. So, papasok sa gitna. Lahat ng throwers niya. Log Launcher yung gamit ng Siege Machine. Ito na yung Dragon Duke sa may upper right side. Pop-up na ba yun ng Stun Blaster? Hindi pa. Mapo-force ata yung Stun Blaster. Hindi! Napapreserve pa. Ayun, ginamit niya rin. Okay. May access na siya sa may Town Hall part. Yung Archer Queen kasama pala ng mga throwers dito. Super Yeti and Super Valkyrie naman ang kanyang Log Launcher. Dragon Duke ay matategi na pero may revive spell siya dito.
Rage Spell Tower activated. Uy, multiple air bombs sa may bandang gitna. Pero nakaligtas pa yung mga healers niya dito. And ginamit niya yung revive spell kay Dragon Duke. Meron pa siyang Queen's ability Teka lang. Mahaba pa naman yung oras niya. Kaya lang medyo marami pang mga defenses ang natitira dito sa base niya yata. And marami pang mga defending heroes dito. 3 pa. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Nice. Na-takedown dito yung Barbarian King saka MP. So si Dragon Duke ay safe dito sa may right side. Malayo pa yung air defense. So may snipe pa ata ng throwers to. Nice. Magre-regenerate pa yung kanyang Dragon Duke dito. Okay, 48 seconds remaining. Parang basag. Basag ata, sir. Wasak, no? Wasak ata. Zoom in konti, Boss Ken, para makita naman niya ang halaga ko sa kanya. Wasak. Hindi makakadepensa ang base ni yata dito. Grabe yung spectators. 4 saka 21 dun sa kabila. What a beautiful hit from Drav. Securing another 3-star para sa Crewe Esport dito. Hindi nakadepensa ang base ni yata at delikado dito ang Zeus Esport. Grabe, hindi sila basta-basta magpapatalo. Dito sa Zeus Esport. Nice hit from Drav. Using Zap Thrower Smash. As of the moment, lamang dito ang Crewe Esports in terms of stars and percentage. So ayan, lamang sila ng 1 star and almost 4%. Eto na, si Yata, next attacker ng Zeus Esport. Good luck. Meron siya ditong Super Bowler Smash. Nice. Okay, mag-start siya ng Warden Walk dito sa may 12 o'clock. Si King ay naka Earthquake Boot Spiky Ball. Queen Magic Mirror Action Figure si Warden. Rage Gem Eternal Tomb. And si Dragon Duke ay naka Fire Heart Stand Blaster. Okay. Flame Flinger. Super Boulders. Alam ko, paborito ni yata to. Uy, teka lang, yung Warden mo yata? Okay, munti ka na, boss. Munti ka na. Buti na lang, na-takedown agad din yung Ricochet Cannon. Munti ka na ma-force yung kanyang Eternal Tomb. Mukhang gusto niya muna kunin tong Expo. And pwede niya na i-pull si Warden sa may Town Hall Park. Eto na. Super Wall Breaker successful. Uy, masakit Binabanatan ng Guardian. Okay, ito na yung Totem Spell, Ice Golem, and Super Bowlers. Sa Town Hall ang entry dito ni yata. Si Queen, andito na. Si Dragon Duke ang magka-counter funnel. And malamang si King ay kasama ng Super Bowlers. Kasi nga, naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Double Rage Spell yung base beat ni Logan Okay, masakit yung bandang gitna. Actually, papuntang back end. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell and then Jump Spell sa gitna. Hinuhold niya pa dito yung Eternal Tomb. Okay, nag-activate niya yung Rage Spell Tower dito sa may kaliwang parte. Okay. Nice. Beautiful timing ng Eternal Tomb. Ganda. Saktong low health yung kanyang mga Super Bowlers. And then, nag-pop na rin siya dito ng Earthquake Boot Spiky Ball kay King. Grabe! Parang sinaglit lang ata dito yung Boot Spell Towers compartments Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure. Buhay pa dito yung mga Super Bowlers niya. Si King ay healthy pa na sa may right side. Marami pa siyang spell support dito. Last Rage Spell, ginamit niya na dito sa mga remaining Super Bowlers. Free spell sa defending heroes and multi-IT. Okay, another free spell sa Monolith. Grabe, wasak to, sir. Wasak to. Makakasecure din dito ng 3. Grabe. Tatlong free spell ang ginamit dito ni yata para sa dulo. At ito na yung Archer Queen. Meron pa siya ditong last free spell na pwedeng gamitin. May Totem Spell pa. Healthy pa si King. Wow. Securing another 3-star ang Zeus Esports dito. Makakabawi sila sa 3-star attack ng Crewe Esports. Grabe. Tuwan-tuwa si yata. Nice. Grabe ka naman, sir. Wow. What a beautiful attack from yata. Ayun, Teka lang, nilo ko. Grabe ka, sir. Grabe ka mag-flex. Matrix. Ang galing mo. Ang galing. Si Raul si yata. Tuntua grabe. Beautiful hit from yata. Securing another 3-star attack para sa Zeus Esport. Si Logan. Si Wolverine. Okay, cellphone din ang gamit niya. Oy, nangaasar din, guys. Zinmi says oy jowa ni Mwana si Maui. Nangaasar din, kinalog din yung cellphone niya. Magandang laban to, nag-aasaran. Tignan nga natin. Okay. Zap Thrower Smash ang baon dito ni Logan. Wow, beautiful value sa kanyang Zap Quick. Parang nakuha niya din yung Revenge Tower. Ano pa? Revenge Tower. Hindi ko nakikita Ano yun, guys? Revenge Tower lang nakita ko
Anyways, eto na si Warden sa may Town Hall part. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster, si Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden Life Gem, Rage Gem, and then si King ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball. Okay. Nag-aasaran, pampagana, di ba? Okay lang yan. May taunting. Maganda nga yun may taunting. Pampasarap ng game. Okay, kinuha niya muna dito yung Town Hall. And mukhang dito sa ilalim mag-e-entry. Teka, masakit tong papasukan niya. Wala siyang ano dito guys. Wala siyang Eternal Tomb. Double Rage Spell to ha. Masakit yan sa bandang gitna, promise. Okay, Siege Barracks yung gamit niyang Siege Machine dito. Gumamit agad siya ng Overgrowth Spell sa may Bomb Hive. Partial CC Pool. Lumabas lang yung Furnace. Malamang may Ice Golem to or Lava Hound. Eto na si King sa may bandang right side. Okay, Lava Hound nga. Lava Hound yung laman. Okay. Nag-end na yung duration ng kanyang Overgrowth Spell dito. Masakit to, promise. Masakit to, promise. Ay, hindi. Dito nakabuga yung yung kabilang Spitter. Teka, may chance to. Si King dito ay low health na. Nagpop na siya dito ng Spiky Ball. Si Dragon Duke, dinreploy niya rin dito sa may right side. Kaya lang, binanatan agad ng Monolith. Pwede na siya magpop na Stun Blaster. Nice. Meron pa siya ditong Free Spell and Totem Spell. Si Queen ay meron pang Magic Mirror Action Figure. Kaya lang yung kanyang Dragon Duke dito ay mag-activate na yung Phoenix. Okay, nice. May snipe naman niya dito yung Monolith. Last Rage Spell compartment na lang yung problema dito ni Logan. Meron pa siyang spell support. Si Queen ay meron pang ability. Marami pa siyang throwers dito. Okay, eto na. Last Rage Spell compartment. Gumamit siya dito ng Totem Spell and then nagpop na siya ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Kaya lang may defending Dragon Duke dito. At max level, aray ko. Mukhang namatay ata yung kanyang original Queen. Okay, last free spell ginamit niya sa Multi-IT and X-Bow. Namatay nga yung kanyang original Queen dito. Clone lang yung natira. Meron pa namang action figure at marami pa siyang throwers dito. Teka lang. 27 seconds remaining. Abot ba? Si action figure ay buhay pa, nasa may kaliwa. Si Warden dito, okay, nakasurvive pa siya. May mga healers pa siya dito. 18 seconds remaining. Teka lang, wasak ata. Hindi, wala siyang enough time para makuha yung 3 stars sa base ni Gaku. Yun lang. Time fade lang ang attack ni Logan dito. Sayang, nice try lang niya. Pero galing pa rin. Nice hit pa rin. Ayun, nice try lang niya. Ano, walang kalog? Wala nang kalog. Pumalye. Nice try lang para kay Logan and nice defense naman para kay Gaku. So as of the moment, lamang dito ang Crewe Esport pa rin. Guys, lamang pa rin ang Crewe Esport pero almost 1% lang. 0.40 lang ang lamang ng Crewe dito. 0.40. Reset guys. So labanan na lang to ng last attacker. Both last attacker. So good luck kay Flaming Dragons and good luck kay Stars. Palakasan ng last attacker to guys. So para pwede natin i-disregard yung mga attacks ng mga kakampi nilang lahat. And laban na lang to ng dalawang last attacker. Good luck. 1v1 na lang to, sir. Kung sino yung makaka 3 star dito or mataas na percentage, sila yung mananalo. Good luck. Eto na si Stars. Nakangiti pa. Mukhang maganda aura ni Stars ngayon. Maganda ang kanyang aura. Nakangiti. And yung mananalo ay magpo-proceed kalaban ng Sword Assassin next round. Okay. Eto na si Stars, last attacker from Zeus Esport. At meron siya ditong, Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Mukhang ito yung gamit niyang troops composition sa kanyang Legend League attacks. So gagamitin niya ngayon dito sa esports mode. Good luck! Si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield with Phoenix. Si Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP ay naka-Dark Orb, Meteor Staff with Raven. Wow, Raven! And si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster with Angry Jelly. Okay, nag-start siya dito ng Yeti and Flame Flinger. Sakto ba? Naku, kinapos. Magbabato yung mortar. Okay, nakapagbato ng isa. Okay lang. So, mukhang hihintay ni Stars dito. Hindi, zoom out natin. Mahilig si Stars mag-drop ng archers sa mga paligid eh. Yung may mga bonus building. Naghahanap ata siya ng dadrapan ng archer. Wala siyang dadrapan ng archer. Okay, hintayin natin yung flame flinger niya. Good luck. The pressure is on. Para sa dalawang last attacker. Both teams.
Kung sino ang makaka-high percentage dito or makaka 3 stars, sila yung mananalo. Kasi 0.4 lang yung lamang eh. Ano lang yun, 2 buildings lang, di ba? Okay, gumamit na siya dito ng totem spell and ito na yung kanyang Mass Dragon Riders pala and Warden MP. Super minions yung naman ng kanyang Flame Flinger, another totem spell sa may right side. Napaka-importante ng momentum dito sa ganitong attack strategy. Kasi split second lang pwedeng maubos agad yung mga Dragon Riders niya dito. So, kailangan talaga nakafocus dito si Stars. Malambot ang mga Dragon Riders lalo na sa esports mode. Okay, gumamit na siya dito ng Healing Tomb and Eternal Tomb kay Warden. Makukuha niya na dito yung Town Hall part. Andito si Dragon Duke sa may left side. And beautiful Dark Orb kay MP. Grabe, ang ganda nun. Okay, marami pa siyang spell support dito. Namatay yung kanyang Grand Warden by Nategi. Okay, nawalan siya dito ng... Hindi naman naka-reach eh. Okay, sige. Marami pa siya ditong Dragon Riders. Nag-pop siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Marami pa siyang Dragon Riders dito guys at grabe, 5 totem spell pa yung nakikita ko dito with 2 free spell. Looking good para kay Stars. Nag-pop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Ang dami pa Dragon Riders dito at tignan nyo yung spells ni Stars guys. Apakadaming free spell dito saka totem spell. Ito na yung multiple rocket balloons pang snipe ng Super Wizard Tower and then the rest ng mga spells niya dito. Wasak! Wow! Wow! What a beautiful hit from Stars! When needed the most, nandito siya para mag-secure ng 3-star para sa Zeus Esport using Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Wow! Napakagandang attack galing kay Stars. Napakagandang attack. Grabe, ang husay. Ang husay! Wow! Ang lupit! Pero guys, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Kasi lamang ang Crewe Esport ng percentage eh. Ito ay 3-star or lose attack para kay Flaming Dragons. 3-star or lose attack para kay Flaming Dragons. So pag naka 3-star dito si Flaming Dragon, panalo ang Crewe Esport. Grabe, nasa kanya lahat ng pressure. Boss, good luck. Nasa iyo ang pag-asa. Grabe yung labanan ng both teams dito. Parehas ayaw magpatalo. Napakagandang laban. Ito yung mga laban na panalo tayong lahat. Okay, andito na si Flaming Dragons, last attacker ng Crewe Esport. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Good luck. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet with Phoenix. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Rage Gem, Life Gem. Si Dragon Duke ay Fireheart with Stun Blaster. Tignan natin kung anong plano ni Flaming Dragons dito. Sa kanya nakasalalay ang mga kakampi niya. Again, ang matatalo dito sa laban na to ay malalaglag na sa tournament. And yung mananalo ay makakalaban ng Sword Assassin next round. Okay, zoom out natin kasi baka gumamit siya ng Zap Quake. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell sa Warden. Okay, sinigurado na niya. Sinigurado niya na, pero parang medyo maaga yung Rage Spell niya doon. Okay. Nako, delikado siya dito ah. Pag natapos yung duration ng Rage Spell niya dito, nakatutok kasi yung X-Bow eh, may lava pop. Okay, ginamitan niya ng Zap Quake dito yung Monolith and Bomb Vibe. Yung Warden niya dito! Yun lang. Yun lang, sir. Sabi ko na eh, napaaga yung Rage Spell niya kasi dun eh. Sayang. Tignan natin kung kaya pa makarecover dito ni Flaming Dragons. Pero napakahirap nito. Namatay na yung kanyang Grand Warden dito. Nawalan siya ng Life and Rage Aura. Na-force na rin agad yung ability ng Queen dito. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Ang hirap nito i-recover, promise. Sayang. Tingin ko medyo napaaga talaga yung drop ng Rage Spell niya dito. Hindi kailangan yung Rage Spell dun eh. One Headhunter lang para sa defending Dragon Duke. Pero nag-invest siya ng Rage Spell eh. Okay, si King ay nandito sa may right side and si Dragon Duke ay nandito sa may Monolith. Okay. Kakaroon naman na siya ng access sa may Town Hall part dito. Meron na siyang 2 totem spell na natitira. Nag-pop na rin siya ng Giant Gauntlet kay King. Rage Spell Tower activated. Masakit to. Okay, buti na lang may Ice Golem siya sa gitna. Nag-pop na rin siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Kaya lang, kapal pa ng base dito ni Stars. Sir, sayang. Sayang. Na-pressure siguro kasi kahit sino naman siguro guys eh, di ba? Kahit sinong nandito sa pwesto ni Flaming Dragons, talagang kakabahan ka ng matindi. Sobrang sobrang nakaka-pressure talaga yun. Ang hirap nun, promise. Sayang. Ganda ng laban.
kudos pa rin sa Crewe Esports dito kasi binigay pa rin nila yung best nila sa laban na to. So, sila na yung malalaglag dito sa Fuchsia's Cup Tournament at Zeus Esport ang magpapatuloy next round at makakalaban ng Sword Assassin. Nice try lang para kay Flaming Dragons and Zinmi says super pressure dami spectators. congratulations. Congratulations sa Zeus Esport for winning this round against Crewe Esports. So sila ang magpo-proceed next round kalaban ng Sword Assassin. Grabing laban to, ang ganda. Sayang, nanghinayang ako doon.